bago kang halakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong singa.
pwede po pakisabi sa ating mga katabi, Happy Blessed Sunday! At patuloy po sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat dahil na-surprise po ako. Nandito po ang ating ito po yung aming, sinsya na pastor kasi excited ako dahil hindi ko naman alam nandito yung ating Nanay Chupay. Ito yung aming nandito pala sila, nakabakasyon sila. I-welcome natin ang mga taga-Biena, yung aming mga leader dati. Sila yung nagtuturo sa amin kung bakit kami nakakatayo dito. Welcome po sa pamilya ng Nanay Chopay at Tatay Ding dahil sila din po ay isa po sa mga veterans na mga leaders sa ating Mother Church sa Biena. Kaya welcome po sa gawain ng Diyos. At ganun din po yung aming mga Ubaro Boys. Nandito sila dahil bakasyon na sila. Welcome kayo mga kapatid. Salamat at nakakarating kayo. At ngayon naman po, i-welcome din natin. Meron pong bagong first time niyang makarating dito sa church natin, si kapatid ni Maan, si Mark. Mark, welcome sa gawain ng Panginoon, Mark. Salamat sa buhay mo at naisama ka ni ano. Kaya, Blessed Sunday po sa lahat at isa pong pribilehiyo na muli nakakatayo ako dito sa harapan na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Kaya, salamat po. At biha po sa ating mahal na Pastor Larry, at ating Nanay Marlene, lagi po nilang pinapasalamatan at lagi po tayong kinakapusta ng ating mahal na pastor, ng ating punong lingkod doon sa Biena, na lagi tayong pinapanalangin ng ating pastor at ang ating Nanay Marlene. Kaya, salamat po. Meron po akong hinahandang verse dito. Dali, magsalamin na ako. Yun po ay tanda ng pasensya na po. Anak, pakilagayan. Sabi niya dito, mapalad silang naninirahan sa bahay mo na laging umaawit ng papuri sa iyo. Amen po ba? Ang nakalagay dyan, ang sabi niya, tayo ay mapalad dahil nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Ano po ba ang ng tahanan ng Diyos? Ito ay templo, kung saan tayo ay nakaranas ng presensya ng Diyos. Ito po yung tahanan ng Diyos. Kaya patuloy na ang kagalakan natin na pag tayo po ay pumunta sa church, kung tayo po ay sa bahay pa lang ay nakakaawit na tayo ng papuri sa Diyos. Tapos nandito tayo, punong-puno tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Doon po natin maranasan ang presensya ng Diyos, di po ba? Nakakaranas tayo ng kaligayahan pag nandito tayo sa church. Kaya saan tayo pumunta? Na kung meron tayong papuri o pasasalamat sa Diyos, na sa bahay pa lang ay nagpupuri na tayo. Pagdating natin dito sa bahay sa tahanan ng Diyos ay patuloy tayong nakakatanggap, 'di ba, ng presensya ng Panginoon. At bakit sabi niya dito mapalad tayo? Mapalad tayo na nandito tayo sa bahay ng Diyos dahil tinatawag tayo dito na tayo ay makikipag-isa sa Panginoon. Amen po ba? Dahil lagi tayo nakikipag-isa sa gawain ng Diyos, kaya tayo ay mapalad. Di po ba? Kaya tayo po ay tumayo at tayo ay mananalangin. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos na nagmamay-ari po ng buhay namin, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan, dahil ikaw po ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Salamat po, God, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin at ipinagkatiwala mo po sa amin na hanggang ngayon, Panginoon, na-enjoy namin ang buhay, God, na wala kaming sakit, na wala po kami, Panginoon, na marami man kaming maranasan, Panginoon, pero God, nandiyan ka sa amin, na patuloy na magpaparanas po sa amin. Kaya, Lord, salamat po na kami po ay mapalad, Panginoon. Dahil naririto kami, ito yung araw mo, Panginoon, na ituon namin ang aming puso, God, na sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya salamat po, God, na patuloy po na maranasan ka namin sa bulwagang ito, God. Salamat po na patuloy ka, Lord, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katapangan, Panginoon, na patuloy ang buhay namin, anuman ang maranasan namin, O God.
Kaya sa oras na ito, Lord God, ano man po ang aming mga nakumit na kasalanan, Panginoon. Sinadya man namin o hindi, Panginoon. Maliit man ito, malaki, Panginoon. Ito ay kasalanan pa rin. Kaya God, sa oras na ito, Lord, patuloy mong linisin ang aming mga puso. Patuloy, Lord, na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo upang, God, malaya kaming magpupuri sa iyo. Sasamahan mo kami sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa lugar na ito, God. Kaya salamat, Lord, sa iyong presensya, Lord, sa oras na ito. Patuloy, Lord, God, sa iyong banal na Espiritu, samahan kami. At patuloy, God, na napakabuti mo po sa amin, O God. Kaya patuloy din natin na ipag-pray ang prayer box na naririto, na naniniwala kami, Panginoon, na ang prayer box na ito, God, na marami kami mga kapatiran, maging ako man, O Lord, na naglagay dito, maging sa kahilingan, Panginoon, ng kagalingan ng mga sakit, O God, restoration ng pamilya, Panginoon. Ano man ang mga nailagay namin dito, Lord God, alam niyo po, Panginoon, hindi pa po namin ito hinihiling sa iyo, Lord. Alam niyo na po ang kaisipan namin, ang kahilingan namin na nais niyo pong ibigay sa amin, Panginoon. At naniniwala kami, God, ang lahat ng ito, tutugunin niyo po sa amin dahil mahal niyo po kami, ang iyong mga anak ko, God. Kaya, Lord, may balik namin sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen, amen. Hallelujah! At patuloy po na tayo po ay pumunta dito sa harapan at tayo ay mag-aawitan. Amen. Hallelujah! Let's the joy of worship Christ in this place. Amen! Sabay-sabay po tayo mag-worship sa Panginoon. Pag sinabi ko, itaas ang mga kamay, itataas po natin ang ating mga kamay. Amen! Hallelujah!
till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
Thank you, Jesus. Tunay nga po, God, na ikaw ay napakabuti sa amin, O God. Noon hanggang ngayon, Lord, ikaw ay mabuti sa amin. Kaya Lord, lagi po namin sa iyo ibinabalik ang kabutihan mo ng mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen, Amen, Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa buhay ninyong anak, worship team. At patuloy na ang biyaya ng Diyos ay lagi po sa inyo. Salamat po at tayo ay dumako sa ating pagbibigay. Anak, pakilagay sa ating verse. Basahin ko na lang. Serve team, pakihanda sa ating sa ating verse sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Salamat po at ating panalangin ang ating ibibigay sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po muli, Panginoon, na kami, God, ay dumako sa pagbibigay, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na anumang meron kami, Panginoon, lahat-lahat, ito po ay nanggagaling sa iyo, Lord. Dahil sabi mo sa iyong salita, mahal mo po ang iyong mga anak na nagbibigay po ng may kagalakan. Maliit man ito, malaki, O God. Patuloy mo po itong kalulugdan, Panginoon. Dahil taos po sa puso namin ang pagbibigay, God. At ang aming mga ibibigay sa iyo, Panginoon, patuloy, God, na magamit ito sa tama, Panginoon, at ito, Panginoon, magamit din namin, Lord, upang patuloy na lumawak, Panginoon, ang iyong gawain. Kaya salamat sa mga tao na nagbibigay sa aming mga kapatid na kung saan, God, na ibinigay at binahagi nila, Panginoon, kung ano po meron sila. Kaya, God, lagi po namin sa iyo ibabalik, Panginoon, ang lahat-lahat at ikaw lang po ang mapapurihan. In Jesus' name, Amen, Amen. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Muli salamat po sa inyong patuloy na pakikipag-isa sa gawain po ng Panginoon. May susulong po natin ang paghahari ng Diyos sa lugar po ng Udine. Ano po? At nasa maayos po na pamamahala ang ating pong pananalapi. Kaya kayo na po makakakita kung ano. Kahapon po kasi nagkaroon po ng Thanksgiving kahapon. Sa mga wala kahapon ay muli maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain po ng Panginoon dito po. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Ano po? Medyo hindi naman siya, pumapaypay pa rin, pero kahit konti, at least meron ng konting hangin na dumatating, may aircon na tayo kahit papaano. Ano po? Pero bago iyon, nais ko pong tawagin ang haligi din ng iglesia natin sa Vienna. Naging bahagi ko din po sila sa aking paglago. At kaya ako di nagamit ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga kapatid na ito. Kaya tinatawagan ko po si Ate Pastor Chopay at saka Kuya Ding. Siya na po yung mga leader po natin sa church, sa Vienna. Thank you po. Salamat po. Sa tutulan po, tulad ng ating inawit, nagsusumigaw ang aming puso sa kagalakan sapagkat minsan pa ay kami nakadako sa lugar na ito. At nakita namin na walang pagbabago. Kung paano nyo tinatanggap noon, ganun pa rin. Mga ngiti nyo, pari-pariho pa rin. Kaya kami po tuwan-tuwa at alam ko ang lahat ng yan ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya salamat po muli sa inyong pagtanggap sa amin. To God be the glory. Dinig niyo ako? Parang hindi ko dinig. Okay. Papuri at pasasalamat po sa Panginoon on behalf ni na Pastor Larry, ni Pastora Marlene, ng leadership ng BCCFF and the entire family. Nandito po kami, dala namin
sa pamamagitan ng gabay at patnubay ng Panginoon. Tunay na binigyan po niya kami ng opportunity na hindi lang makapagbakasyon, kung hindi makarating dito sa lugar na ito upang upang palad muli ang mga kapatiran. At salamat sa Diyos, patuloy na tayo'y buhay pa. Katulad ni Nanay, 82 years old, no? Well, actually, ang binibigay po sa akin ng Panginoon, yung patungkol sa ating vision. No po? Alam natin na binigyan ang iglesia sa pamamagitan ang Diyos nangusap sa ating Pastor Larry at ipinahayag sa kanya yung patungkol dito sa ating vision na tayo ay maging spiritual impact dito sa buong Europe at sa buong mundo. No po? Kung saan tayo nandoon na lugar, ganon ipalaganap natin ang ebanghelyo ni Jesus Christ. No po? Nakasulat dito po yung loving God, loving people. At nasa ilalim po nito yung Matthew 22:37 to 39. Na diyan po sinasabi yung love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, with all your strength, and with all your soul ng ating kaluluwa. At hindi lang ang Diyos ang ating mamahalin, kundi loving people din. Ano po? Yan po yung dakilang, yung great commandment sa atin ng Diyos. Na ang lahat, para po maisakatuparan natin yung vision na binigay sa atin ng Diyos, ay kailangan munang mauna na tayo po ay magmahal sa Kanya. Kaya po tayo ay ini-encourage ng ating senior pastor na pagising pa sa umaga, magbasa po ng kanyang salita. Hindi lang minsan-minsan, araw-araw. Araw-araw. Upang sa ganon, tayo po ay lumalim sa ating pagkakilala sa Kanya at masunod natin yung Kanyang salita. No po? At ganon din po na pag yun ay nagawa natin, madali na po natin magawa ang Great Commission. At ang Great Commission po, ito yung nakasulat sa Matthew 28:18 to 20, na sinabi dito ng Panginoong Jesucristo sa mga unang alagad na kanyang tinawag, na sinabi niya na, therefore, sabi niyang ganyan, gawin ninyong alagad ko ang buong bansa. Turuan ninyo sila. Sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak na si Jesus, at ng Banal na Espiritu. Ituro ninyo sa kanila ang lahat ng mga katuruan na sinasabi ko sa inyo. At ito po sa verse 20 ng Matthew 28, sinabi po ng Panginoon na, Lo, I am with you. Lagi ninyo akong kasakasama saan man kayo magpunta hanggang sa dulo man ng daigdig. At ito po ay sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Alam natin na ang Diyos Ama nasa langit, nakaupo sa Kanyang trono, at ang Panginoon Jesucristo nakaupo sa Kanyang kanang kamay. At ang nandito sa atin na gumagabay, pumapatnubay, walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Kaya nga po ito yung tinatawag na 24/7, na kahit na kung tayo man pagising sa umaga, malelate na tayo sa ating trabaho, saan man tayo nandoon, Holy Spirit guide me, nandito, pwede tayo manalangin saan man tayo nandoon na lugar, no po? At itong sinasabing tayo to make a major spiritual impact, no po? Ibig sabihin, kumbaga, tayo ay maging isang napakalaking ka-impluensya spiritually. Hindi lang dito sa Udine, kundi sa buong Europa at sa buong mundo, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, no po? Paano ito gagawin? Actually po, nung nalaman ko na ibahagi ito sa leadership ni Pastor Larry, sabi ko, great.
Sabi ko kanya, paano kaya yung magiging major spiritual impact? And the Lord po, binigyan po ako, nangusap siya at sinabi niya, magiging great spiritual impact lang tayo kung ang bawat isa na mananampalataya na pumupunta sa pananambahan ng Diyos ay laging nakikipagniig sa Kanya, nagagawa ng personal devotion every day. At pag nananalangin, nandoon siya sa presensya ng Diyos, nananalangin, nagbabasa ng Bible, pagkatapos nakikipag-usap sa Diyos. Pag po ganito ang ginagawa natin araw-araw, nasa presensya tayo ng Diyos, yung iniisip ng Diyos, mapupunta sa ating isipan. Yung pulso ng Diyos, magiging pulso natin. At yung heartbeat ng Diyos, yung tibukin ng puso ng Diyos, na mga ligaw na kaluluwa, yun ang magiging tibukin ng ating puso. Paglabas natin sa ating tahanan, spirit-filled tayo, Tapos, bawat isa, ginagawa yun. Ngayon, tayo'y nagkakaisa dito. Sinabi nga sa Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when brothers and sisters live together in unity. Nagkakaisa tayo na ang bawat isa spirit-filled. So, lumabas man tayo, hands on hands, heart to heart, makukuha natin, magiging spiritually impact tayo, magiging napakalaki nating ka-impluensya sa mga tagalabas. At yan pong loving God, loving people, ito po yung pinakalayunin. Ito po yung purpose ng ating vision. At yung pong pinaka-goal nito na bawat believer, bawat mananampalataya ni Kristo ay maging disciple maker. Actually, kayo na naririto, mga disipulo na kayo, alagad na kayo ni Kristo. Ngayon, inaatasan tayo, maging disciple maker din tayo. Paano yung gagawin? Kaya nga po, ang iglesyang ito, nakausap ko po ang isang kapatiran kanina, na ang mga kababaihan, meron na kayong 6 na women's light group, At ang kalalakihan, may 2. Glory to God. Isa man yan o kaya ano man yan, sa Panginoon pa rin. Dahil ang Panginoon po ang nagsasagawa ng mga life group. Kaya nga po, patuloy na yun, lalo na ini-encourage ko, yung pong mga nag-graduate ng School of Discipleship, na kayo po ay, yun nga, sabi ni Pastor Japet, meron na kayong 10 na nagpalista para magkaroon ng batch 4, 2 na lang ang kailangan. Bakit yung iba na hindi pa nag-i-School of Discipleship, sumali na kayo, makiisa kayo sa gawain na ito at hindi ninyo ito pagsisisihan. Lalo pa kayong mai-encourage po na lumago sa inyong pananampalataya dahil dito po itinuturo ang lahat kung paano tayo magiging, actually po, alam naman natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Una, nilikha po tayo ng Diyos para sa ganon, tayo ay mabigyan niya tayo ay para sa kanyang kasiyahan. Ang tawag dito worship. Kaya nga po tayo may worship At ganun din po, kaya nga po kayo, salamat sa mga bago natin na nagsidalo dito, na kayo ay, yun nga, dalangin namin na makilala ninyo. Alam namin, nakilala nyo na magkaroon. Hindi naman kailangan ng Diyos ang relihiyon. Ang gusto niya, relasyon. Kaya nga po, ang ano ko ngayon, kapag Katoliko ako ganito, Iglesia ni Cristo ako, walang problema kapatid. As long as you have relationship with the Lord Jesus Christ. Oo, meron, kilala ko siya. Relationship, ang gusto ng Diyos. Yun. At yun nga po, kaya tayo ini-encourage ng ating senior pastor
na patuloy na magbasa ng salita niya every day. Huwag nating papalyahan dahil alam natin we are now on the end times. Paano na yun kung biglang dumating si Jesus Christ, tapos hindi naman tayo handa? Sinabi po sa Bible, be ready in and out of season. Siyempre, ipinapanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi lamang tayo ang pagdating niya, ang ma-rapture, ang makasama niya. No po, kailangan pati na rin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya patuloy lamang po tayo manalangin. At doon po sa mga nagnanais, marami naman kami, kaya lang kulang pa talaga. Huwag kayong madismaya. At least magpasalamat na tayo kung anong meron tayo sa ngayon. No po? Yun po ang maibabahagi ko lamang sa inyo. At maraming salamat, Pastor Japet, sa panahon na ito na ibinigay ninyo sa amin. No po? At si Pastor Japet po, halika nga. Ito po ay, kita nyo naman, napakatangkad niya, no? Ito po talaga, sa pula't simula pa, yung mahiyain, pagkatapos, okay lang, ano ko. Tapos, ano siya, pero tignan nyo naman, saka ang boses niya, parang matinis na hindi ano. Tignan nyo naman kung paano siya ngayon ginagamit ng Panginoon, sumisigaw para sa kanyang kaluwalhatian. Glory to God. Papuri po sa Diyos. Amen? Naging bahagi ko po sila mula na mag-umpisa ako sa gawain po ng Panginoon. Ay kasama ko po sila sa maraming EGR po na naganap sa Vienna for the glory of God. Ano po? Amen po ng amen para mabilis. Patuloy ko po pinagkakatiwala o Diyos ang natitira pang sandali at pangalan mo pa lamang po o Diyos palagi ang maitangal sa aming pumbulwagan. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen. Last Sunday po, napag-usapan po natin about stronger than before. So napangyari po yung stronger than before nung dumating si Kristo sa buhay natin. Kayo po ba nandyan? Kasi nung dumating si Kristo, naalala ko na napaka baba ng tingin ko sa akin sarili, pero nung dumating si Kristo sa buhay ko, doon ko nasabi na iba na ako, hindi na ako katulad nung dati. Na dati, ni hindi ako makapagsalita, ni hindi nyo ako makakasalamuha sa isang hapagkainan, hindi nyo ako makakasalaw dahil sa sobra kong hiya. Pero ngayon, ako po ay walang hiya. Wala po akong hiya na kaya kong isigaw yung kabutihan ng Diyos saan man ako dalhin ng Panginoon. Ano po? Kaya purihin po ang Diyos. Kaya ngayong umaga, pag-aralan po natin ngayon patungkol po, living by God wisdom, na makapamuhay tayo sa karunungan ng Diyos. Hindi po lahat ng matatalino ay meron siyang karunungan ng Diyos. Maraming mga matatalino pero sila sa harapan ng Panginoon ay basahan. Pero kapag ang merong karunungan ng Diyos, iba. Kasi bakit? Nagkakaroon ka ng grabe na takot. Hello? At yung katulad na nabanggit kanina, na umaga pa lang nakikipagniig ka na sa Panginoon, na kung saan yung lihim na panukala ng Diyos, inihahayag sa iyo upang sa ganun tayo ay patuloy na magtagumpay sa buhay. Hello, kayo po ba nandiyan? Isang ang malakas na hallelujah dito. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O yan, gising na po kayo. Amen? Magbasa po tayo ng verse. Yan. Sige po, 1, 2, 3. Sabi po doon sa verse 7, learn to be wise because wisdom is the most important thing to have.
Binasa ko po sa Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito sa Magandang Balita, ito po yung Easy English Bible po ito. Pero sa Magandang Balita, Biblia, sabi po dito, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikapin mong makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang pabantayan. Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. So napakahalaga po na kung saan pilitin nating matanto kung ano yung nais na yung lihim na panukala ng Diyos ay makamta natin upang sa ganon, sa pagharap natin sa araw-araw na pamumuhay, ready tayo. Kasi minsan, meron tayong yung karunungan natin minsan ang napapangyari. Pero yung wisdom ng Lord kung paano ka magdedesisyon sa buhay, napakaganda, meron po tayo nito. Kayo po ba nandyan? Ano po sabi ng meaning of godly wisdom? Ang sabi po dito, seeing thing in God viewpoint, in the eyes of God. Ito po yung sa paningin po ng Diyos. And obeying God's instruction in the scripture. Ano po? Napakahalaga po nito na makita po natin yung bang sa paningin ng Diyos, kasi iba tayong tumingin eh. Sa paningin natin tama, pero mali pala. Kaya meron sabi sa Biblia, may daang matuwid sa mata ng tao. Subalit, kapahamakan ang dulo nito. Pero kapag tayo ay may karunungan ng Diyos, lagi itong tumpak. Kayo po ba nandiyan pa? Kaya sa mga pagdedesisyon sa buhay, isama natin ang Diyos. Kaya nga, sabi, seek first, unahin natin si God. At ang lahat ay pawang idadagdag sa bawat isa sa atin. Pero napakahalaga po nito. Godly wisdom is not merely acquired. It is cultivated through relationship with God, His word, prayer, obedience, and wise influences. So napakahalaga po nito sapagkat hindi po ito basta-basta lamang nakukuha. Hello. Hindi ito basta-basta nakukuha o natututuhan. Ito ay pinalalago sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos, pagsunod at impluwensya ng matatalino na tao. Sumama ka sa isang matalino, tatalino ka. Kayo po ba'y nandyan? Sumama ka sa magbabarik, lasinggero ka. Hello? Kapag ang kasama mo'y maka-Diyos, na yung kanyang maka-Diyos na katauhan, nai-impart sa'yo. Kaya maganda, lumapit ka sa mga maiinit. Hello? Kilala niyo mga maiinit? Yung maiinit na sa presensya ng Diyos, palagi siyang nagbababad sa presensya ng Diyos. Napakaganda nilang lapitan kasi nakakahawa. Hello? Tanong, how to receive godly wisdom? Paano po natin ito matatanggap? Ano sabi ng Biblia patungkol po dito? Sabi po ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Nung una, sabi ko, nung nag-umpisa din po lang ito nung magkaroon ako ng takot sa Diyos. Kasi alam niyo po, dati lahat na ginagawa ko kasi wala akong takot. Lalo na nung mapapunta ako ng Korea, wala akong relasyon sa Diyos. Ang hikaw ko ay 6. Meron akong tattoo. Tapos lahat na ginagawa ko, ABS-CBN ako. Lahat, showbiz ako. Grabing bisyo, alak, babae, sugal. Sigarilyo, hindi ko ginawa. Pero ang hindi ko lang siguro nagawa, ang manlalaki. Lahat ginawa ko. Pero, nung dumating si Kristo sa buhay ko, nagkaroon ako ng banal na takot at nag-umpisa, ito hanggang sa kasalukuyan, iniingatan ko itong paglakad na ito. Kasi bakit? Patuloy akong kinukumbiktahan na anak, mali ang ginagawa mo. Anak, mali ang ginagawa mo. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. And I pray sa bawat isa sa atin, kung patuloy na
yung relasyon natin sa Diyos ay lumalalim, patuloy din siyang mangungusap at mangungusap sa bawat isa sa atin hanggang sa mapangyari ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. May plano si Lord, amen? Akalain ko pa, sabi ko, lagi kong inuulit-ulit, akalain ko pa na dito ako dalhin ng Panginoon. Samantalang ang dami kong misyon na pinuntahan, kasama ko ang mga leader. Pero dito ako dinala ng Diyos. Aksidente po ba iyon? Kundi lahat plano ng Diyos. And I pray, bawat isa sa atin, may plano ang Diyos. Kailangan natin yung karunungang mula sa Diyos. I pray, dumalo ito sa bawat isa sa atin. Amen? Dinagdag ko dito, sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan ko. Sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Nagkanaano po kayo doon? Kasi kung ang kasama mo palagi nga ay mabisyo, 100%, ma-impluensyahan ka eh. Maganda sana, tayo yung maka-impluensya. Paano natin ito makukuha? Kailangan natin ang karunungan mula sa Diyos. Unang puntos po natin, seek God for godly wisdom. Siyempre, napakahalaga po nito na hanapin natin si Lord. Una muna lagi, seek God. Lagi natin hanapin lagi si Lord. Kapag lagi natin siyang inuuna, na kung saan sa umaga pa lamang, ipapahayag niya sa atin yung mga bagay na kung saan na dapat nating gawin. At doon kapag nadidinig natin ang boses ng Diyos, yung bang espiritu natin ay lagi nakatune sa espiritu ng God, doon natin nare-receive kapag nagbabasa ka ng Biblia. Sabi nyo, pag nagbabasa tayo, ang hirap unawain, pastor. Pero kapag yung iyong espiritu ay nakatune sa espiritu ng Diyos, madali mo itong maunawaan. Kasi inire-reveal ng Diyos yung kanyang mga lihim na panukala sa bawat isa sa atin. O sa umaga pa lang, ang worship, hindi lang dito eh. Kahit sa bahay, pwede tayong mag-worship. Itaas ang kamay, mag-worship na, pwede yun. Doon nakaka-connect tayo sa Panginoon. Sino ng Diyos ang hindi matutuwa kapag ang kanyang mga anak nagbabalik ng papuri sa Kanya? Amen. Call on God. Ang sabi ng Biblia, call on God, He reveal hidden thing. Tumawag ka sa akin at tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na hindi mo nauunawaan. Yun po ang sinabi ng aklat ng Jeremiah. So napakahalaga na kung saan kapag tumatawag tayo sa Diyos, ang Diyos ay tutugon at ipauunawa niya yung mga bagay na hindi natin maunawaan. Ang isang bagay kasi na mahalaga, hindi mo yan makikita sa tabi-tabi. Hello, kayo po ba nandiyan pa? Ang perlas ay makukuha mo sa kaibuturan ng kalaliman ng dagat. Kasi yaman siya. Ganon din ang salita ng Diyos. Hindi basta pag binasa mo, yun na. Hindi, kuntahan mo yung pinakamalalim. At kapag inihayag sa iyo ng Diyos, magiging pagpapala yun sa iyo, magiging daluyan ka ng pagpapala sa karamihan. Palakpakan nga po natin si Lord. Sapagkat God is the source of wisdom and understanding. Siya yung pinanggagalingan ng karunungan at pangunawa. Kaya kung tayo ay lalapit sa Kanya, doon kikilos ang Diyos na kung saan hindi mo naunawaan, pero ihahayag sa iyo ng Diyos. Hello? Maging sa pagpili ng asawa. Mga dalaga dito, hingin niyo muna sa Lord, Lord, pakita niyo po ito sa akin. Hindi kapag nakakita tayo ng maganda o pogi, nagtatangs pa tayo. Siya na nga, siya na nga, siya na nga. Siya na ba, siya na ba? Sabi ni Lord, hindi. Mas maganda, yung kapwa mo mananampalataya ang makita mo dahil pareho kayong magtatagumpay. Hello! Hindi porque nakita nyo, okay na to. Lalo na yung mga 40 anyos na, yung mga 40-han. Yung nagpapaypay na eh. Humihingi, Lord, kung kagustuhan mo, mangyayari.
Kayo po ba nandiyan pa? Ba't di ako napupunta doon? Hallelujah. Kawikaan 2.6, sabi po na Kawikaan 2.6. Yan po, siya po yung pinagmumula ng pangunawa. Ano po? Sabi ng Kawikaan 8.17, minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin, makikita ako ng mga naghahanap sa akin. Sino naghahanap kay Lord? Ang sabi ng Biblia, kung, Jeremiah 29 verse 13, kung buong puso nyo akong hahanapin, ako'y inyong masusumpungan. Siyempre kung maghanap tayo, para bang kilala nyo lang si Lord. Pero yung totoong namumuhay ka kay Lord, meron kang grabing takot. Yung grabing takot, yun ang maghahatid sa iyo. Kasi bago ka humakbang, mag-iisip ka ng napakaraming beses. Kayo po ba'y nandiyan pa? Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bago mo ka mag-oo, pakaisipin mo munang mainam. Kasi pag ito ay nagkamali ka, ng pagpili mo, pagka nagkamali, merong consequence ang lahat ng pagkakamali. Pero kapag si Lord ang nagbigay, magiging masaya ka. Iba yung masaya, iba din yung maligaya. Hala? Ang masaya kasi ganito. Ang masaya, kaya ka lang masaya dahil merong happening. Pero pag walang happening, hindi ka na masaya. Pero ang nais ng Lord, maging maligaya ang bawat isa sa atin. Ang totoong maligaya, kahit wala kang kwarta, masaya ka. Kahit wala kang trabaho, masaya ka. Dahil alam mo, God will provide para sa'yo. Pero, unahin muna natin siya. Alamin natin yung kanyang gustong mangyari sa buhay ng bawat isa. May plano ang Diyos. Mart, hindi aksidente na nakarating ka. Kadadating lang naman galing Italia. Ang galing Pilipinas. First time, inabot mo yung tag-init. 1 buwan na lang, taglamig na uli. Pero sabi ko, nung unang dating ko dito, sabi ko nung una kong dating, Udine. Ano ba itong Udine? Udine. Sabi ko nga nung una kong basa, Udain. Saan ba yung Udain? Pero alam niyo, Udine. Pero taga Batangas ako, Udine. Ang Udine sa amin sa Batangas, dito. Udine. Mararanasan ang Diyos. Hello? For the glory of God, 2 taon na po ako dito sa Udine. 2 taon ako iningatan ng Diyos. Grabe ang ginawa ng kaaway sa buhay ko. Pilit akong iginugupo. Nag-collapse ako. Hindi ako uminom ng tubig. Hindi ako nakakatulog. Nag-collapse ako. Pero ni-restored pa rin ako ng Diyos kasi may plano ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Ang Diyos po ay mabuti. Ano po? Sabi po dyan, kinuha ko po sa Tagalog itong Kawikaan 2, manawagan ka upang ikaw'y maging marunong, magsumamo ka upang ikaw'y magkaunawa, parang naghahanap ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at maunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Sabi, para ka naghahanap ng pilak. Pero kapag nakita mo ito, para kang nakakita ng grabe pa, mas higit pa sa kayamanan kapag nasumpungan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Nasabi mo, ang dali ko nga naiwanan yung trabaho kasi bakit? Sabi ko, ang ganda ng trabaho ko sa Vienna, nasa home for the aged ako. Pero nung masumpungan ko si Lord, ang dali kong nagsabi na, yes Lord, susunod ako. Pero ang pagsunod, siyempre, nangangailangan din yan ng pangunawa pa rin ng iyong kabiyak. Asawa, ano gang aking gagawin? Siyempre, ang asawa ko malalim na sa pananampalataya kasi alam niya, kapag pinagpala ako, pinagpala din siya. Hello? Kayo po ba nandiyan pa? Kaya sabi ko, Lord, kung saan mo ako dinala, alam ko, ikaw yung magpo-provide ng lahat para sa akin.
Ang gagawin ko lang, gawin ko yung nais mo, mapangyari ang kalooban mo sa lugar na pagdadalan mo sa akin for the glory of God. Hallelujah! Isang ang malakas na hallelujah kay Lord. Yan, ganyan ang mga ang gising na gising. Meditate on God's word for godly wisdom. Pagbulayan natin ang salita ng Diyos para sa karunungan mula sa Diyos. Napakahalaga na kung saan, sabi ng Biblia, sabi ng aklat ng Joshua, ay bulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay, guminawa at magtagumpay. So ang sekreto ng pagtatagumpay ay sa pagbubulay, pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Kasi pag puno ka ng salita ng Diyos, mayroon kang wisdom ng Diyos. Hindi ka nagsasalita sa sarili mo lang kasi inaangkin mo ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at ito ay mapapangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag sinabi mo, Lord, tinatanggap ko po. Ay, tinatanggap ko. Para bang doon na babanat yung pananampalataya natin. Na para bang sa isip ng tao hindi mangyayari. Pero sa Diyos, walang imposible. Lahat pwede niyang gawin. Kaya napakaganda, napupunuan tayo ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay napupamuhay, alam nyo, kapag hindi lang kasi ito nalaman natin eh. Sabi nung salita ng Diyos, nung ang Panginoong Hesus nagbabahagi siya ng salita, may sumigaw na babae sa aklat ng Lucas 11. Sabi doon, mapalad yung nagpasuso sa'yo. Anong sabi ng Lord sa 11:28? Higit na mapalad ang nakarinig ng salita at nagsasagawa nito. So narinig natin ang salita ng Diyos, kung ito'y narinig lang, hindi natin ito pinamuhay, useless. Napakaganda, natanggap natin yung kapahayagan ng Diyos, ipamuhay natin, magtatagumpay tayo. Kasi may instruction ng Diyos doon sa bawat talata na binabasa natin na nagmula sa salita ng Diyos. Ay di may transformation na nagaganap sa buhay. Kung dati ikaw chismosa, narinig mo, ngayon hindi na. Hello? Kung ikaw ay may mga bagay na mayroon kang hirap kang bitawan sa iyong buhay, kapag narinig mo ang salita ng Diyos at binibigyan ka ng babala na kung saan ito makakasama sa iyo, tigilan mo. Dahil doon, pag tinigilan mo, mapapabuti ka. Kailangan meron kang wisdom ng Lord. Kahit na ikaw ay, may sakit ka na, may maintenance ka na, bawal sa iyong kumain ng mga bagay-bagay, ng baboy, ng mga sasabihin mo, may maintenance naman. No! Karunungan mo yan, hindi yung karunungan. Hindi alam mo, sa doktor, bawal ito sa iyo. Huwag mo itong kakainin. Ay, kung alin naman yung masarap, yung pa naman talaga naman ang Naalala ko yung isang kwento. Sabi ng doktor, huwag mo itong bawal sa iyo kumain ng mga bagay na kung saan. Ang kailangan mo lang kainin ay yung mga bagay na lumalangoy. Isda, mga ganyan. Mahilig sa mga tosino. Alam nyo, tinuruan ng baboy lumangoy. Para lamang ang gusto daw kainin ay yung mga lumalangoy. Yung baboy, tinuruan lumangoy. Saan ka pa? Ay di high blood. Purihin po ang Panginoon. Amen? Sabi po dyan, anak, nasa ikalwa na tayo. Pasuyo. Ang sabi po dyan, meditate on God's word and prosper. Pagbulayan mo ang salita ng Diyos, para tayo ay umunlad. Hindi ka uunlad na sa mga bagay. Uunlad tayo spiritually. Lumalago tayo spiritual. Siyempre napakaganda, pinakamataas nating antas. Spiritual, yung ating kaluluwa katawan, kapag nangunguna ang spiritual natin, siyempre damay lahat. Tatagumpay tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Siyempre, nauuna ang Diyos. Naririnig natin ang boses ng Diyos. Kapag narinig natin ang boses ng Diyos, madali na natin magawa yung instruction ng Diyos sa mga buhay natin. Di ang kasunod nito, tagumpay sa buhay. Kayo po ay nandyan pa. God's word give wisdom and direction for life.
Yan po yung napakahalaga po. Ang salita ng Diyos, yan po yung magbibigay po ng gabay sa ating patuloy na paglakad sa buhay. Kaya napakaganda, mayroon tayong salita ng Diyos na pinangahawakan. Kasi minsan nananangan tayo sa sarili natin. Kaya ang buhay natin, sa halip na tayo diretsyo, sa halip na kagustuhan natin na napapangyari, palayo ng palayo, wala man lang tayong guidance ng Diyos, kaya tayo napapariwaramisan ng ating buhay. Pero kapag tayo ay nanangan sa salita ng Diyos, maghahatid po ito sa katagumpayan ng buhay natin. Halo, lalo na nasa Italia tayo. Ang daming tukso sa lugar na ito. Halo, paglabas mo pa lamang diyan, kapag wala kang karunungan ng Diyos, bibigay ka kapatid. Mainit ang labas. Pero salamat na lang, mayroong salita ng Diyos na kung saan gumagabay. Sa umaga pa lang, kapag may baong ka na, na-receive mo na agad, na sabi ng Diyos, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di ba ang laking pangako ng Diyos sa buhay? Na kahit saan ka naroon, kasama mo ang Diyos. God is with us. So napakahalaga po na kung saan palagi na marinig natin ang boses ng Diyos sa araw-araw nating paglakad sa Panginoon. Ano po? Sabi po dyan, ang salita po ng Diyos sa Aklat ng 1:19, sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay para po siyang ilawan na tumatanglaw sa ating mga daraanan. Kaya kapag ikaw ay ang salita ng Diyos para yung ilaw na kung saan kung ikaw ay nasa dilim, daladala mo yung ilawan, makakarating ka doon sa iyong patutunguhan. Halo, naglalakad ka sa dilim ng mundong ito, di ikaw babagsak tayo. Pero salamat sa Diyos kasi mayroon guidance ang Diyos para sa atin, bawat isa sa atin, na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Siya nagsabi na hindi niya tayo pababayaan. Pero kailangan lang na bawat isa sa atin, kailangan lang palagi natin magdesisyon tayo sa Kanya. Halo? Isang nga pong malakas na hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, amen? Kapag ang isang tao ay nalaman ang salita ng Diyos at ito'y ipinamuhay, maiiba ang kanyang pananaw sa buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay tinanggap niya, katapos ito ay kanyang talagang buhay na buhay. Kahit isang verse lang yung alam mong salita ng Diyos, pero pinamuhay mo, ibig sabihin, buhay na buhay ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ay 1,000 ang verses ang alam mo. Hindi mo naman ipinamumuhay. It's useless, mga kapatid. Ang maganda, kitang-kita sa'yo kung paano mo ipamuhay ang salita ng Diyos. Kahit na hindi mo na sabihin, Pastor, ang laki na ng pinagbago ko. No, kahit hindi mo na yan sabihin, kitang-kita ng mga nakakapaligid sa'yo. At sasabihin nila, Sister, ang laki ng pinagbago mo. Dati lagi kang nakasimangot, ngayon lagi ka nang nakangiti. Ano ang sikreto mo? Dito na yung umpisa na maibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Tingnan nyo nga inyong katabi. Nakikita nyo na ang kanilang mga ngiti. Gusto kong makita yung patingalang-alangan nyo sa sobrang tuwa nyo, kitang-kita sa ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. Hala! Mabuti po ang Panginoon. Amen? Patatlo, obey God's word. Sumunod tayo sa salita. Pagsunod sa salita ng Diyos para matanggap natin yung karunungan na mula sa Diyos. Sabi po dyan, wisdom is demonstrated through obedience. Ito po yung ang pag-ibig sa Diyos sa pagsunod sa kanyang mga salita, yun po nagpapanatili. Hello. Love God by obeying His word and abiding with Him. So yung pananatili natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Diyos at pananatili natin sa Kanya, yun po yung maghahatid sa atin para tayo ay patuloy na magtagumpay sa buhay. Yan po yung verse natin last week na sabi ng John 15, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyong
ang aking mga salita, hingin nyo o inyong maibigan at ipagkakaloob ito sa inyo. Pagkakaloob ko ito sa inyo. So napakahalaga yung pagpapanatili natin sa presensya ng Diyos. Kasi doon sa presensya ng Diyos, doon natin lahat matatanggap yung mga bagay na ika nga, ito yung magpapabago, magtatransform ng buhay ng bawat isa sa atin. Siyempre, sa mga bago, hindi po natin ito agad nauunawaan. Pero subukan natin Lord, nasubukan ko na ang lahat. Subukan ko naman kaya ikaw. Kasi minsan, marami, every year, ang dami nating New Year resolution. Pagdating ng bagong taon, hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako uinom. Ay, isang linggo lang naman eh. Pagkalipas na, balik uli sa dati eh. Kasi, desisyon mo lamang iyan. Samantalang kung binigay mo sa Diyos, alam mo, ako'y mag-iinom eh. Pero ang ginawa ko, kasi hindi ko mabago ang aking sarili, hindi ako mabago ng aking asawa, hindi ako mabago ng aking inay. Ang ginawa ko, isinuko ko sa Diyos. Ay di nakakilos ang Diyos sa akin kapag dumadating na yung taon, ng mga araw na inaalok na ako. Jopet, ang tagay mo, kahiyaan ito. Sabi ko, ang sagot ko na lang, ibaba mo na, magkakahiyaan lamang. Pero kakausapin ko din siya, alam mo kapatid, sinuko ko, ako nahihiya sa iyo, pero mas nahihiya ako sa pinagsukuan ko. Hello? Ay di nakakakilos ang Diyos sa akin dahil mas nahihiya ako sa Diyos na pinagsukuan ko, pero nahihiya ako doon sa mga kaibigan ko. Pero pagkatapos noon, alam mo kapatid, doon ko siya ngayon babahagihan, ito yung nagbago sa akin, sinuko ko kay Lord. At minsan yung kapatid na yon, pag nakikita ako, Jupit, paano mo ito na? Paano ka mo yun naalis? Oh. Ay, ito na yung simula na makakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. So, kailangan po natin iyon na kung saan ang pagkatakot natin sa Lord. Kasi kapag may takot ka, may iba talaga ang pananaw mo sa buhay. Hello? Purihin po ang Panginoon. Ano po? Hindi lang po natin ito narinig, kundi napakaganda yung salita ng Diyos, yung pinamumuhay po natin. Ang ganda po ng word po dito. Your word make me wiser than those who hate me, for it's always with me. I have better understanding than all my teacher because I think about your law. I have better understanding than those who are old because I obey your word. So napakahalaga po niyan na kung saan. Sabi po dito, higit pa ang aking pangunawa kaysa sa matanda sapagkat sumusunod ako sa mga tuntunin niya. Siyempre, si Haring David, kapag nababasa niya, yung salita na kanyang binabasa, sabi niya, yun ang nagbibigay ng karunungan sa kanya. Masigit pa daw siya doon sa mga nagtuturo sa kanya. Kasi direkta siyang nakaka-receive ng instruction ng Diyos. Napakaganda po noon sa bawat isa sa atin kung tayo ipatuloy na magninilay, magbubulay ng salita ng Diyos at nangungusap ang salita ng Diyos, ipamuhay natin. Makikita natin ang resulta nito sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Masasabi mo, yung preaching natin, hindi na ako katulad ng dati. Iba ka na. Kitang-kita ko sa iyo. Hindi, sarap kumanta na, kitang-kita ko sa iyo. Hello, kayo po ba'y nandiyan pa? Kapag napapansin mo yung kaibigan mo na dating mabisyo, napapansin mo, sila na magsasabi, kapatid, ang laki ng pinagbago mo. Anong sasagot natin? Purihin ng Diyos. To God be the glory. Amen? Pangapat, pray in faith. Manalangin tayo na may pananampalataya. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos at yung pananampalataya at magtiwala, siyempre, napakahalaga yung magtiwala tayo sa Panginoon. Dalhin natin yung ating pag-aalala. Yung kapayapaan, mag-iingat sa atin. Ano sabi ng salita ng Diyos patungkol po doon? Huwag kayong mabalisa sa anumang pangangailangan.
Sabi doon, humingi kayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya, yung di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso. Through Jesus Christ, amen? So napakahalaga noon. Ano ba magagawa ng isang tao makamtan niya lahat kung wala naman, may mawawala naman sa kanya. Pero yung pag-aalala, ibigay natin sa Diyos. At kapag tayo ay binigay natin, yung bigat natin, magagaanan. Halo? Sino sa inyo walang problema? Ako lang ata ang may problema. Pakitaas niya ng taas sa mga kamay. Anong problema? Iba-ibang klase ng problema. Iba, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa trabaho. Lahat tayo may iba't ibang problema. Pero alam natin, God ay patuloy siya na mananahan at mananahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Santiago 5:6, sabi diyan, ngunit kung ang sinuman ay may kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kung saan. So kung tayo hihingi, huwag tayong paiba-iba. Kung may hingi tayo, firm na yun ang hinihingi mo. Ang sabi ng kasunod verse, huwag tayong umasa na matatanggap natin kung paiba tayo ng ating hinihingi sa Diyos. Sabi ng Bible, siya ay magbibigay at hindi nanunumbat. How much more tayo bilang mga anak ng Diyos? Ang Diyos ba ay mapagpabaya? Hindi. Siyempre may dumadating minsan ng mga pagsubok sa buhay. Kapag dumadating ang pagsubok, it's time na, sabi natin, ito yung pagkakataon na tumawag tayo sa Diyos. Kasi minsan nagtitiwala tayo, kaya ko ito, kaya ko ito. Ang Biblia nagsasabi, kaya maganda, may alam natin ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, 1 Corinthians 10:12, huwag sabihin nino man na siya ay malakas. Baka siya mabuwal. Pero may mga pagsubok sa buhay, pero may pangako ng Diyos na sabi niya, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Yung mga bagay na ito, dumadating para mayroon tayong matutunan. Hello? Na-solve natin hindi sa ating, kundi lumapit tayo sa Panginoon at doon, dahil sa karunungang ibinigay sa atin ng Diyos, hindi tayo napariwara. Napabuti tayo. Hello? Kayo po ba nandyan? May natatanggap po ba ang bawat isa? Panlima, receive and follow. God cancel. Napakahalaga po nito na may maka-Diyos tayong tagapayo. Kasi napakahalaga yung mga leader po natin. Magtiwala po kayo sa leadership. Kasi minsan, nahihiya tayong tumawag. Kahit na meron na kayong mabigat na problema, sinasarili natin. Ay napakahalaga na meron kang nasasabihan, kapatid. Salamat sa mga leader na tumatawag na kung saan, Pastor, paano gagawin ko? May ganito, may ganito. Nabibigyan kayo ng tamang instruksyon. Kasi pag kayo nagkamali ng instruksyon, dala-dala nila yon, ganito ang sinabi, ganito ang sinabi. Pero kung tamang godly counsel, yung maka-Diyos na payo, maganda. Dalawang klase sa mundo ang nagpapayo, maka-Diyos at makasanlibutan. Sa makasanlibutan, kapag may problema, ganito nangyayari. Alam mo pare, punta tayo dito, magpalipas tayo ng oras, mawawala ang problema mo. No, nadagdagan. Pare, dito tayo, nag-away kami ni Mrs. Di niya na, doon sa inuman. Ang mabigat, ang pinasok pa, may patay sindi. Ang nakilala, hindi si Kristo, si Kristi ang nakilala. Ay di, sa halip na mapalayo, napadami lalo yung problema. Samantalang kung ang godly counsel, idadalhin ka kay Kristo, ipaubaya mo ang lahat ng iyan sa Panginoon at ipapanalangin kita, mapangyari ang kalooban ng Diyos. Kaya nga pumili kayo ng inyong mga kaibigan na malapit nyong kaibigan kasi minsan, yung kinikimkim nyo, sasabog na kayo, wala kayong mapagsabihan. Kaya nga maganda, meron tayong mga accountability partner na kung saan, kapatid, ipanalangin mo ako, talagang bigat na ako. Minsan, hindi nyo masabi. Kaya minsan, lumaki yung problema, sumabog na. Hello? Huwag nyo suluhin.
Ang aking telepono, may messenger naman. Tawagan niyo ako pag kayo medyo nasa bingit na ng alangan. Tumawag kayo. Matulungan ko kayo. Hello, kayo po ba nandyan? Napakahalaga po noon. Ano po? Seek wise counsel. Yung pumili tayo na yung bang matalinong tagapayo na para safety po tayo, magdadala po ito ng safety sa atin. God advice, help, plan, succeed. Yung mga plano natin, magtatagumpay kapag meron tayong mga plano. Lalo na, gagastos ka ng malaki, katapos wala nagpapayo sa'yo, pwede ka mapahamak, kapatid. Nag-ipon ka ng marami, katapos pag uwi mo ng Pilipinas, i-invest mo ito. Saan mo ilalagay? Pag nagkamali ka, sayang yung pera mo. Samantalang kung meron kang advice, magtatagumpay yung plano mo. Amen. Pero lagi na, unay Diyos. Lord, mapangyari ang kalooban mo. Ano ba yung plano mo? May plano po ako, pero ano po ang dapat kong gawin? So, punta tayo sa isang maka-Diyos na tagapayo at doon magtatagumpay po tayo for the glory of God. Amen? Hindi minsan, papasok tayo, yung pala, scam pala, di nawala ang pera natin. Sayang. Listen to wisdom and grow in understanding. So, napakahalaga po niyan. Na kung saan lalawak ang ating pangunawa kapag tayo po ay lumalago tayo sa pangunawa natin na lalong higit sa salita ng Panginoon. Amen? Kayo po ba'y nandiyan pa? Meron pa po ako 10 minuto. Makinig sa karunungan at lumanggo sa pangunawa. Sabi po din salita ng Diyos, Kawikaan 19:20, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Hello? Dinggin mo yung payo at isang araw, pakikinabangan natin. So napakahalaga yung, lalo na sa salita ng Diyos nagmula. Akala mo walang nangyayari, pero pagdating ng araw, ito pala yung sinasabi ng kapatid. Ay di tayo magtatagumpay. Hello? Lalo na tayo nagtatrabaho. Maingat tayong humawak ng pira. Huwag natin kung saan-saan dinadala. Kasi isang araw, uuwi kayo, tagtagal kayo dito sa Italy, tapos pag uwi nyo, wala din kayo. Hindi natin. Huwag kayong pupunta sa, magkapilaan kayo dyan, sa Via Roma, okay lang yon. Pero huwag kayong mag-shoot doon. Na doon ang tukso. Hindi, totoo lang, na doon ang tukso. Hello? Maging matalino po tayo, amen? Panlima. Pang-anim, matutunan natin ang pamamaraan ng Diyos, hindi lamang sa mga gawa. Ano po? Learn God's way, not just His word. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa daan ng Panginoon at maniwala po kayo. Kapag ginawa po natin to, magiging matuwid po yung ating pamumuhay. Hello? Asarap po yan na namumuhay ka ng maayos, wala kang, kasi bakit? May guidance ka ng Diyos sa bawat paglakad mo, pinagtatagumpay ka. May problema man, pero light lang sa'yo dahil nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos po ay mabuti na po. Seek God's way for a righteous walk. Patuloy nating hanapin si Lord. At lumakad tayo ng matuwid. At napakaganda po yan kapag tayo ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos. At higit sa lahat, doon yung masasabi na ang buhay ay paganda ng paganda, pabuti ng pagbuti, payaman ng payaman. Kaya pag kinamusta ko kayo, kapatid, kamusta ka na? Pastor, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Ay, di maganda. Kaysa kakamustahin ko kayo, kamusta na sister? Naku, pastor, katulad pa rin ng dati. Abay, wala nagbago. Pero may mababago, amen? Pagkatiwalaan natin ng Panginoon, lumakad tayo sa daan ng Panginoon, yung katuwiran, higit sa lahat yung katuwiran ng Diyos. At kapag gano'n ang ginawa natin, magtatagumpay po ang bawat isa sa atin. Isa pong malakas na palakpak sa Lord. May matututunan po, nakalagay din po dyan, yung patungkol po doon sa katuruan, patungkol sa mga langgam. Sabi po dyan, unwise and discipline. Ano po? Basahin po na.
Learn a lesson from the ant. You lazy person, see how hard they work. They have no leader or rulers, but they get their food during the summer. At the time of harvest, they store food to prepare for winter. But you lazy man, you lie in bed too long. Will you never get up to work? Ang sabi po dyan, ang mga langgam ay walang mga leader o walang nag-uutos sa kanila. Pero sila ay gumagawa. Matalino silang gumawa. Wala doong, sino nakapansin na pag ang mga guyam, sa amin sa Batangas, guyam eh. Kapag ang mga guyam sa panahon ng tag-araw, ang mga yan ay naghahanap ng makakain. Walang nag-uutos sa kanila. At hindi, pag makikita nyo, pag magmamasdan nyo, nagbebeso-beso pa ang mga yan. Doon maraming pagkain doon. Doon maraming pagkain doon. Napansin nyo? Katapos hindi sila nagtitinginan. Ang liit naman ng buhat mo. Hindi malalaki. Napansin nyo yon? Wala nagre-reklamo. Sa church sana walang ganun. May matutunan tayo. Kaya inilagay ito sa Biblia para may matutunan tayo. Ang mga ito walang espiritu. Tayo meron. Mas maganda ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung sila nga may purpose, tayo ba kaya? Organized, united, persistent, and prepare. They work together, never give up, and know how to have for the future. Kaya ang mga yan, pag dumating na ang tag-ulan, nakaakyat na yun sa taas. Safety na. Marami ng pagkain sa taas. Kahit na bumagyo ng bumagyo, marami silang pagkain. Halo? Kaya ngayon, kasi ang nangyayari ngayon, lalo na mag-iingat tayo maging matalino tayo sa paggamit ng Visa karte. Kuha now. Pay later. Yun ang mabigat. Halo? Kayo po pinandyan. May matututunan po tayo sa kanila. I-meditate po natin ito. Kapag ito po ay ating binulay din, alam nyo, marami tayong matututunan patungkol po sa kanila. Meron silang pagkakaisa. Kaya sa church, pag may pagkakaisa, ang gandang tingnan. Gusto ko yung word kanina ni Mami Chopay, yung napakaganda at nakahanga-hanga sa kanyang pagmamasid. Ang nagkakaisang sama-samang magkakapatid. Ang kasunod na verse noon, langis ng ulubo ang mahihintulad na umaago sa balbas ni Aaron. May anointing sa pagsama-sama. Amen? Ang gandang tingnan kapag tayo nagkakaisa dito. Although iba-iba tayo ng mga pag-uugali, iba-iba tayo ng mga karakter natin, pero dinisenyo yan ng Diyos kasi mayroong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lahat tayo mabait. Kayo po ba nandiyan pa? Pero mahalin natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang ating kapatiran. Pamilya po tayo dito. Huwag po tayo magsiraan. Magkaisa po tayo katulad ng mga langgam. At ang panghuli, yan. Paano po niyan? Bakit po inilagay ito dito? Yung rotting tomato, yung kamatis na, alam nyo doon sa pag kayo bumili ng kamatis sa markado, hindi nyo nakita na mayroon doong bulok na isa. Pag nilagay nyo sa ref, hindi nyo namamalayan, mabubulok lahat. Ganon din sa church. Kapag may bulok, mabubulok tayo lahat nito. Gusto nyo ba, no? Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, para tayong uling. Kapag mainit ka, nalalaninan mo yung kapwa mo, nagliligablab kayo pare-pareho. At yun ang naisin ng Diyos sa iglesyang ito na kung saan napupuno tayo ng karunungan ng Diyos, katapos nagiging mainit tayo sa presensya niya, alam nyo, maiiba ang iglesia. Mahahawa natin ang labas. Dahil bakit? Tayo mismo dito may init na nagmumula sa Diyos. Sino po may gusto noon? Pero kailangan nating magdesisyon, mga kapatid. Hindi ito mapapangyari na kung saan isang araw lang. No, ito ay araw-araw na pagdidesisyon sa ating buhay. Na kung saan pinipili ko, O Diyos, na ikaw ay aking hanapin. Pinipilit ko, Panginoon, na kung saan sinasaliksik kita araw at gabi upang sa ganun mapangyari ang plano mo sa aking buhay.
Hello? Ngayong umaga, ang encourage ko sa bawat isa sa atin, lalo na yung mga kapatid natin na kung saan wala pang relasyon sa Panginoon. Kasi nangyari po sa akin, nangyari po yun nung dumating si Kristo sa buhay ko. Kasi marami pong tao tumanggap lang kay Lord. Tumanggap sila, pero para bang napagbigyan lang. Pero napakaganda kapag totoo na tinanggap natin si Lord. Kapag totoo, nagiging totoo din si Kristo sa mga buhay natin. Doon, kapag totoo tayo, ang Biblia ay nagsabi, kaya't ang sinumang nakay kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Doon po nag-uumpisa yun. Kapag ang ating mga espiritu ay na-born again. At sa umagang ito, ini-encourage ko ang bawat isa, kung hindi pa totoo yung pagtanggap natin sa Panginoon, seryosohin po natin yung pagtanggap natin. Nais natin na kung saan, Lord, makakilos po kayo. Alam nyo, kapag ito'y napangyari, hindi nyo namamalayan, may ginagawa na ang Diyos sa mga buhay natin. Doon mag-uumpisa yung transformation na ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. At kayo ang magpapatotoo, ang Diyos ay mabuti. Pastor, ang Diyos ay mabuti sa akin. For the glory of God. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Sa mga kapatid natin bago, na ngayon lang nakadalo ng gawain sa Panginoon, ang karunungan mula sa Diyos ay, katulad ng aking nabanggit kanina, hindi po ito basta-basta lang natin makukuha. Magmumula lamang ito kapag ang Kristo ay natanggap natin. Kasi kapag ang Kristo natanggap natin ay nanahan sa ating mga puso, nagkakaroon tayo ng personal na ugnayan sa Diyos Ama sa langit. Kaya ang hindi na ikaw yung nakikita, kundi si Kristo na tinanggap mo. And I pray maging totoo natin siyang tanggapin sa ating mga buhay. Nais kong samantalahin yung pagkakataong ito. Siyasatin natin ang ating sarili. Ako ba'y merong totoong ugnayan sa Diyos? O kilala ko lamang ang Diyos? Kilala ko siya pero wala naman akong ugnayan sa Kanya. Ang Biblia ay nagsabi, ang aklat ng Juan 1:12 ay nagsabi, sabi po doon, kaya ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. At ngayong umagang ito yung pagkakataon na kung saan ang regalo ng Diyos ay libre. Kailangan lamang natin siyang tanggapin sa buhay natin. At ngayong umaga, ito yung pagkakataon na kung saan sa mga kapatid natin na tumanggap na, samahan natin ang ating mga kapatid na ngayon pa lamang tatanggap sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Jesus, ako po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Hindi po aksidente na ako'y nakarating sa tahanan mo. Narinig ko yung mensahe na kung saan yung makapamuhay ako sa wisdom mo, Panginoon. At mapapangyari lang kung dadating ka sa buhay ko. At ngayong umaga, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Kayo po yung magmaneho ng aking buhay. Inaamin ko po na wala po akong magagawa kung wala po kayo. Kaya ang panalangin ko sa umagang ito, manahan po kayo sa akin. Kayo ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Kaya pinupuri po kayo sa umagang ito. Mapangyari ang napagandang plano mo sa buhay kong ito. In Jesus' name. Sa mga kapatid natin na pinanalangin ito, bilang pastor, ako'y nagsasalita ng katagumpayan sa mga buhay po ng bawat isa. Patuloy na manahan si Kristo at higit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay kahit kung wala kayong mga Bible, kaya po may mga
May mga telephone tayo, pwede po nating, may mga apps po pa patungkol sa Bible, pwede po nating, wala po tayong maidadahilan na hindi natin mababasa ang salita ng Panginoon. Napakalawak po ng media na kung saan pwede nating marinig palagi ang salita ng Diyos. Pero napakahalaga sa lahat, ngayong umaga, nagkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya sa umagang ito. Natanggap natin ang regalong libre na pinagkaloob ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon at yung natitirang sandali pa ng umagang ito, siya pa rin ang maitanghal sa mga buhay po natin. Purihin po kayo in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo. Purihin po kayo. Thank you, Jesus. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang papuri, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin. Dahil naniniwala po kami na ang salita mo ay hindi po babalik nang walang nangyayari. At ako po bilang lingkod ay nagsasalita patuloy ng pagpapala sa buhay ng bawat isa na kung saan sila dadalhin ng kanilang mga paa. Patuloy na ipaunawa mo po, O Diyos, patuloy kayo magpahayag sa kanila na kung saan yung grabing takot sa iyo, mag-uumpisa ang karunungan, Panginoon. Kaya baon po namin sa aming pag-alis sa lugar na ito, yung salita mo na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung karunungan mo, O Diyos, ay dumaloy sa bawat isa, mapagpala po ang bawat pamilya. In your name, be glorified po. In Jesus' name. Amen. Hallelujah! Sige po, tayo po muli na pumunta sa unahan, katapos tayo po mag-celebrate sa kabutihan ng Diyos. Apang huli natin panalangin. Father, help us to be the people in the church that you have called us to be. A people who always build up and never tear down. Who always encourage and never discourage. A people in the church who takes a message of hope everyone we go to, everyone we meet. In Jesus' name. Amen. So habang tumutugtog po ang worship team, puntahan po nyo yung bawat kapatiran at Let's celebrate the goodness of the Lord. Thank you, Lord, for the wisdom. Hallelujah. Ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Amen po. Tayo po muna dito sa harapan at tayo po ay magpa-picture.